Los Angeles Lakers target ang 14-game winning streak at Lakers naka-jackpot sa bagong big man, lakas umiscore. Pero bago yan, nakuha na nga ang Los Angeles Lakers ang kanilang ika-4 na sunod na panalo matapos nilang talunin ang Utah Jazz. Muli na namang nakpakita ng matinding determinasyon ng koponan lalo na sa mga huling minuto ng laban. Naging mahigpit ang bakbakan sa unang half kung saan nagtapos lamang ito na may 7 puntos na kalamangan para sa Lakers. Ngulit pagsapit ng ikatlong quarter, lalo pang uminit ang laro at nagpaulitan ng run ang dalawang koponan. Sa pagpasok ng ika-4 na quarter, nabura pa nga ng Jazz ang 9 na puntos na lamang ng Lakers at muntikan pang maagaw ang panalo. Pero sa huli, Lakers pa rin ang nangibabaw. Pangunahing dahilan dito ang napakagandang performance ni Luka Doncic na halos naka-triple-double matapos magtala ng 32 points, 10 rebounds at 8 assists. Dagdag pa ang 3 steals na tunay na nagbigay ng malaking tulong sa depensa. Marami nga ang namangha sa ipinapakita niyang pagbabago sa defensive end at may ilang analysts pa na nagsasabing karapat-dapat siyang mapasama sa all-defensive first or second team ngayong season. Malaki rin ang naging kontribusyon ni Austin Reeves na nagtala ng double-double na 22 points at 10 rebounds. Siya ang naging ikalawang pinakamahalagang option ng koponan at patuloy niyang pinatutunayan na karapat-dapat siyang mabigyan ng mas malaking kontrata. Samantala, si LeBron James ay nag-ambag ng 17 points, 6 rebounds at 8 assists. Kahit pa may negative 12 plus-minus rating siya, malaki pa rin ang naitulong niya sa playmaking lalo na sa unang bahagi ng laro. Nagbigay naman ng komento ang kanyang mga kritiko lalo na si Paul Pierce. Ayon nga kay Pierce, dapat nga daw na bitawan na ng Lakers si LeBron dahil hindi na nga ito kagaya ng dati na maaasahan. Ayon din kay Pierce na decline na ang laro ni LeBron kaya mas mabuti na lang daw na mag-focus na ang Lakers kay Luka at Reeves. Sa kabilang banda, nag-struggle naman si DeAndre Ayton na nagtala lamang ng 20 points at 3 rebounds sa halos 14 minutes na kanyang paglalaro. Si Rui Hachimura naman ay may maayos na kontribusyon na 13 points at 6 rebounds. Sa panalong ito, umangat ang Lakers sa top 2 sa Western Conference at patuloy ang kanilang winning streak. Samantala, nagpapatuloy nga ang magandang takbo ng Los Angeles Lakers ngayong season at lalo pang umangat ang kanilang kumpiyansa nang bumalik si LeBron James sa lineup nito mga nakaraang araw. Kumpleto na muli ang roster, ngunit ayon sa ulat ni Brett Siegel ng Clutch Points, naghahanda pa silang magdagdag ng panibagong talento para mas palakasin ang kanilang kampanya. Ayon sa mga source ng liga, pinapirma na ng Lakers ng isang two-way contract itong si Drew Timme. Ipinahayag ni Siegel sa Twitter na hindi nila tatanggalin si Nick Smith Jr. kaya mapipilitan silang tanggalin ang isa sa kina Christian Coloco at Chris Manon upang magkaroon ng roster spot para kay Timme. Kasalukuyang naglalaro si Timme sa NBA G League para sa South Bay Lakers kung saan kamakailan ay ginawaran siya ng Player of the Week. Pinangunahan niya ang South Bay Lakers sa isang impresibong 3 wins and 0 loss sa simula ng season. Dala ang averages na 30 points, 7 rebounds at 4.7 assists bawat laro. Noong nakaraang season, naglaro siya para sa Brooklyn Nets kabilang sa kanyang 9 games ang pagtatala niya ng 12.1 points at 7.2 rebounds sa loob ng 28 minutes bago siya ma-waive nitong October. Doon siya kinuha ng South Bay at mabilis niyang napatunayang deserve niya sa NBA. Sa maikling panahon, ipinakita ni Timme na kaya niyang maging malaking contributor at maaaring kailanganin siya ng Lakers sa ilang bahagi ng season. Kapanapanabik kung sino sa pagitan ni Coloco at Manon ang mawa-waive. Depende sa posisyong tingin ng Lakers na may sapat silang depth. Sa ngayon, halos kumpleto ang pangangailangan ng Lakers at kung magpapatuloy ang kanilang magandang laro, hindi nakakagulat kung manatili sila sa itaas ng Western Conference standings.